ang nangyari? Hello, like na lang. Yan. We're live again. So guys, paki-comment naman kung mahina ba ulit yung signal, kung nagpuputol-putol ba ulit. So, baka sa application kanina may problem. Pa-comment naman kung malinaw ba or nagcha-choppy ulit yung signal. I think okay naman, no? Okay. So, pasensya na guys kanina dahil medyo naputol tayo. Nagkaroon lang ng problem, mga konting technical problem, and syempre sa mga panahon na to hindi natin maiwasan. Yan. Kasi nag-update yung ginagamit kong application sa live ko, baka doon nagka-problem. Ayan. So, again, welcome again sa ating Istoryang Katoliko. Good afternoon. I'm Brother Adrian Milag. Ayan. Sabi ni Melmar, malinaw naman po. Malinaw po. Sabi ni Cheryl, okay na po, malinaw, Brother Adrian. Sabi ni Chan Jackie, hello po, malinaw na po siya ngayon. So, okay guys, hindi ko na ulit patatagalin to. Let's all welcome Brother Denmar. Hello, bro. Hello, bro. Hello. The guys pa siya. Wait lang ha. Wait lang natin siya, guys. Hello bro, malinaw ba ako? Malinaw naman. Malinaw ako bro. Malinaw. Hello? Yes, malinaw. Malinaw na. Malinaw. Malinaw. Ayan. Kasi, okay. Wait lang ha. Okay, so Naka-live ka na, bro. ayan, isang magandang hapon ulit sa atin. Oo. Sige bro, isang magandang hapon ulit sa atin mga kapatid namin mga Katoliko, brothers and sisters in Christ, no? Isang magandang hapon at papagpalang panonood sa inyong lahat sa programa. I-share natin para marami tayong ma-inspire na mga kapwa nating Katoliko naghahanap ng kasagutan. No? Sayang yung live natin kanina. Sayang. Pero oo nga. Ayun bro, ituloy mo lang we're ulit. back. So, paano nga ba ulit nag-start yun? So, yung naging conversion. Oo. Ayun nga bro. Yung story mo. Oo. So, ako ay yun nga. So, year 2011, napunta ko sa Born Again Christians, no? Sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ang pangalan, no? At yung aming kinikilalang founder, no, na nagtayo ng sect na yon ay nakabase sa Quezon City, no. Yung kanyang programa ay mapapanood nyo sa TV4, no, sa PTV4. Di ko alam kung anong station yun sa ibang channel, no. Kasi may mga naka-cable sa inyo eh. Kasi ako, pan-TV lang ako eh, no. Ayan. So nandoon yung Healing Miracles ni
Pastor Renato Carrillo, no? May kinikilalang founder, no? At naikwento ko na kanina na ayan, naikwento ko na kanina na meron siyang ginawang healing sa akin, no? Na gusto niya raw akong pagalingin, no? Mula sa aking kasalanan. Ayan. So, ang ginawa niya, inutusan yung kanyang mga assistant para ako ay ibuwal, no? Para kunwari ako ay napagaling niya, no? So, yun, balik tayo doon sa INC, no? Yung aking tiyuhin, no? Na INC na dating basagolero na na-convert sa pagiging mabuting tao, no? Ay nabalik dito sa Marikina, no? Kasi dati siyang basagolero. So, ang ginawa nung mga kapatid niya, yung mga kapatid ni Mama, ay pinadala siya sa Montalban, Rizal para doon mag-reconciliate, no. Kasi nandun yung aming lola, pwede siyang pagsabihan doon, umuwi siya ng mas maayos, no. So, iyon. So, nung ako ay naging INC, yung kalihim ako, naging mga awit at saka naging online defender, no. So, papaano po ako naging INC, no? So, ayun, gaya ng sinabi ko kanina, nahikayat ako ng aking tiyuhin kasama ng aking 30 na mga kasama, no. So, kami po yung mga namimigay ng pasugo, no. Kung hindi kayo Yun yung familiar sa magazine. INC, kami yung namimigay ng pasugo. Ito yung example, no. Kumuha ako ng example para sa inyo, no? Para ito, yan. So, ayan yung magazine ng pasugo. May mukha pa ni Felix Manalo. So, dito sa page na to, makikita ninyo na marami silang mga activities. Isa dito, paninira sa Katoliko. Paninira sa Katoliko, kaya ayoko nang buklatin ito eh. No, paninira sa Katoliko ito, no? So, hindi talaga nakaka-bless punto sa iba't ibang Protestant movements, no? Kasi yung gospel nila ay pure twisted, no? Preconceived, no? Ang kanilang doctrines, no? So yung aking mga papel na pinapakita kanina, nasa na ba yun? Nanap po. Nawala. Nawala yung mga papel, nilipad siguro. Ayan, so ayan. Naging kalihim ako doon after a year of conversion ko, ano, kasama ko yung mga kaibigan ko. So, ang nagdala sa akin doon, actually, peers, no, yung mga kaibigan ko. Doon ako nahikayat eh. Pero pag pagsabihin nating doctrines, no, I'm not convinced with the doctrines ng INC. So, Kasi, parang dahil sa barkada talaga ang nag-reason. Dahil sa mga barkada, kaibigan. Kaya tsaka dahil may nagustuhan din ako sa INC. Na babae? Oo. Pagdating sa... Ilan taong ka ba nun? Babae rin. Yun din. Isa sa... Ilang taon ka ba nun? Ano ako nun? After high school ako nun, no? First year. Kaya pala. So, parang nililigawan ka. Parang ganun, no? So, that was my high school years, no? Kaya nadala ko doon. So, ayun. Ano pa ba? Ayun, yung nawala ako sa dahil sa ating signal eh, no? So, ayun, nung ako ay INC. Sabi mo, di ba, naging apologetics ka doon? Yes, bro. Mm. Oo.
Oo nga pala, oo nga. Naging online defender ako doon, bro. Sa online ako sa mga forums, no. Kilala ako sa codename na Mark Ventura, no. Kilala ako sa codename na 'yon. Then anong nangyari, no, nakikipagdebate din ako in public sa Luneta, no. Diyan ko nakilala si Brother Melchor Banalidi, no. Hello, Brother Mel, no, hello. At saka kay Philip Cesar, no, Herrera, no. Kasama ni Brother Melchor, no. Alalay niya. So, binabati ko kayo ng magandang hapon. So, ayun, nakilala ko yung sa Luneta, yung si Brother Melchor, no, napakabait na tao. No? At mahusay na Catholic defender. No? Tsaka si Brother G1 Paisones. Ayan. Nakadebate ko ang aming paksa ay patutunayan ko si Felix Manalo ay ibang mandaragit. Pamilyar ka ba doon, bro, sa claim ng INC na si Felix Manalo daw ay anghel, ay Oo, actually nakasulat yun dito eh. naririnig ko yan. Oo. Nakasulat yun dito sa kanilang pasugo eh. Dito sa kanilang pasugo. Dito. Oo. Ayoko na lang basahin kasi mahaba. Ayan. Ito siya. Ayan, dito. Tagalog na Tagalog ito, bro, no? Nakasulat dito, claim nila na si Felix Manalo. Ayan. Mukha pa nga ni Felix to eh. Hindi nga nila kinakahiya eh. Oh. Ayan. So, nung nanggaling ako sa INC, pinagtatanggol ko yan, no? Eto, bro, kung bakit ako umalis sa INC, kasi alam mo na kung bakit ako Mga napunta ng ilang taon ka doon? dahil sa kaibigan ko. Mga ilang taon ka doon? 4 na taon ako doon, bro. 4 years. Tagal din. 4 years, bro. Mula nung pumutok yung issue kala Angel Manalo noong 2015, afterwards, nagtataka nga ako, bro, kasi may issue na nga noon, tapos napaanib ako doon. Kasi kahit naman na Catholic man yan, born again, or anong religion, yung scandal nila sa publiko, no, ay mawawalan ka na ng gana na umanib sa kanila pagka ganun no? Mawawalan ka na ng intention na bakit ka pa sasama sa kanila kung nagkaagon na sila, di ba? Wala na silang pagkakaisa. So, ganun. So, ang nangyari sa akin, I think sa pagkakalala ko, November 15, no? 2015 ako na-baptize doon. Doon sa may Pasig. Yung isang lokal doon sa Pasig, no? Doon ako na-bautismuhan. Yung kanilang doon, yung kanilang lokal doon, bro, no? Puro surot yung upuan. Kaya nung ako'y binautismuhan, bro, hindi ko makakalimutan. Puro kagat ako ng surot. Hindi po ako naninira, hindi po ako naninira. Nawala si brother. Baka naputol yung signal. Wait lang. Hintayin natin siya ulit. Wait lang pa. Hintayin natin siya ulit. Ganda na ng kwento niya. Bigla naputol.
Wait lang guys, Oo, yung kwentong surot niya, sabi ni Sis Regina, surot talaga. Yun talaga naalala niya. Ayan. So, wait lang guys. Nag-connect ulit si Brother Denmar. Sa mga ngayon lang po pumasok. So, wait na medyo naputol lang si Brother Denmar. Ayan. Hello bro. Yan, bro. Nagbabalik. Oo bro. Oo. Wait lang ha. Ayusin ko lang yung aking camera. Ayan. So, Pasensya na doon na may naputol tayo. Problem. Oo nga. May electric fan ka dyan, bro. Medyo, ano kasi yung hangin. Oo. Oo. Wait lang, inaan ko. Wait lang ha. Oo. Ayan. Okay na bro, okay na? Okay Nahinaan na, ko na okay eh. na. Hello? Ayan, okay na. Okay na, So okay tuloy na. tayo doon, no? So 4 na taon ako doon. Oo. Nung first year ko, ako po ay naging mga awit sa INC. Huwag niyo na po pagsampulin, no? Mahirap po yun. Naging mga awit po ako sa INC, no? Ng 2 taon. Naging kalihim din Parang ako. gusto ata Pag nilang sinabi natin sample. kalihim kasi, mga kapatid, no? Ito po, no? Ang ibig po sabihin ng kalihim, yung kaninang sinasabi ko sa'yo kanina, brother, no? Kung hawak-hawak ko kanina mga papel. Ito yan. Kasi meron akong testimony dito. May gusto akong i-point out. Ito. Pag dumalo po kayo ng pamamahayag, yung kanilang evangelical mission, yung nagtatayo ng tent, no? Nagtatayo ng tent, tapos namimigay sila ng food packs. No? Ayan ang INC. Kilala sila sa ganyan. So, kapag kayo ay dumalo doon, no, ilalagay yung pangalan dito, yung age, yung inyong mga basic info, no, lahat ng basic info ilalagay nyo doon. So, pati yung Facebook mo malalaman, kaya nga wala kang may tatago sa INC pag umalis ka, no. Kasi pati address mo alam nila, pupuntahan nila. Ayan. So, sa akin meron akong testimony dito sa mga papel na to. Bakit? Kasi nung naging kalihim ako, brother, nabanggit ko 30, di ba? 30 kami. 30 kami naging akay, no, ng tiyuhin ko. Naging Bible student at nabautismuhan nung November, no. Kaya na inikikwento ko kanina. Alam mo bro, yung bawat mag-aakay doon, may nakasulat dito na kung sino yung nag-akay, no, sa taong, kung sino yung nagpa-baptize, sino yung nangaral sa kanilang ministro, nakalagay yan dito, no, nakalagay yan dito. So, yung aking tiyuhin, 30 yung kanya, anong nangyari, no, nung sinabi sa kanya ng pastor namin, no, si Pastor Melchor, hindi ito si Pastor Melchor Manalili. Hindi ito si Manalili, ha. Oo nga. Ibang Melchor ito, no, si Pastor Melchor Lintan, no.
So, ayan, sorry, nabagsak. Okay? So, yung papel na pinapakita ko kanina, no? Wait lang, Ang na-credit lang sa kanya over the 30, 7. So, kahit ikaw, nagdala ka sa iglesia, nagpa-convert ka ng 30, ang iki-credit lang sa'yo 7. Siyempre, yung tiyuhin ko sasamain loob, no? Sumama yung loob ng tito ko pero hindi siya umalis sa INC. No, hindi siya. Never siyang umalis sa INC. No, inanilinaw ko hanggang ngayon INC siya. No. So, ngayon, ang pangit pa dito, naalala ko tuloy sinabi ni Ka Eranyo, yung napanood ko sa TV, no? Binabago ninyo yung ulat. Ganyan. Di ba? Alam ng mga natin yun, alam ng mga kapatid nating Katoliko yun, na napapanood nila yung sermon ng KRD, ng Ka Eranyo Manalo. Binabago ninyo ang ulat. Ganyan. No? Yung sermon ng KRD sa mga ministro at manggagawa, yun ay tumatatak doon sa aming ginagawa sa kalihiman. Bakit? Kasi kung sino po yung nag-aakay sa inyo sa pamamahayag, anong nangyayari po, inilalagay po namin yung pangalan ninyo, no? Halimbawa akong Katoliko, ako ay INC kunwari, no? Aakayin kita, brother, no? Aakayin kita, ilalagay ko yung pangalan ko dito na ako yung nag-akay sa'yo, no? Maya-maya, merong lalapit sa akin, oh, brother, hingin ko na lang sa'yo si Brother Adrian. Pwede bang ilagay mo na lang ako dyan bilang ako yung nag-akay sa kanya? Oo, buburahin namin. Ang mangyayari, nababoy na yung yung forms, no? Formularyo kasi tawag namin dito, eh. Ayan. So, nababoy na. Kaya ayun ang sinasabi ni KRD, binabago ninyo ang ulat. Kasi pabago-bago. Kung ano yung nakalagay, yun na yun dapat. Kaso, ang nangyayari, dahil sa agawan, no? Kasi yung Katoliko, ginagawa nilang malaki aquarium, eh. Aakayan sila, tapos, nangyayari, ginagawa nilang kalakal, no? Ginagawa nilang kalakal yung mga Katoliko, kawawang mga kaluluwa. So, ayan, no? Tapos, ang isa pa sa nakita ko sa INC, kami mga kalihim, ni-encourage kami na kami tuloy ng malaki. Ito, brother, makikita mo itong, ayan, pinakikita ko sobre ngayon dito sa screen, no? Nakikita mo ba? Ayan. Yes. Oh. May nakasulat dyan kung magkano ang halaga na dapat na iaambag mo, no? Kaya alam nila, eh. Ano yun, yung parang Kaya tights, alam nila yun, kung tights. magkano ang ilalagay mo dito sa sobrang Yan yung tights. to, no? Alam nila. Tuwing tanging handugan, tuwing tanging pasalamat, tuwing abuluyan, ang dami-dami nilang abuluin. Hindi po totoo yung 10% sa INC. Sa totoo lang. Ngayon, nangyari, oo. Ngayon, eto nangyayari, no? Kaming mga kalihim, pagka mababa yung porsyento sa lokal ng kanilang abuloy, ano nangyayari? Pinapagalitan kami. Kami sisisihin kasi hindi daw namin kinukumbinsi yung mga kapatid na mag-abuloy ng mas marami, mas malaki. Sa totoo nga, minsan nga ginagamit pa yung talata bilang panakot sa mga kapatid para mag-abuloy lang ng malaki. No? Ginagamit nila yung Biblia para lang dumami ang kanilang pera. Parang negosyo, parang pera-pera lang. Ito hindi talaga paninira to kasi totoo to, eh. Naging kalihim ako doon, eh, no? Kasi bro, itong mga papel na hawak ko, mga papeles na to, hindi to makukuha ng simpleng kaanib na miyembro. Hindi nila alam 'yan, no? Kasi may mga bagay sa INC na halimbawa kami lang mga kalihim, kami lang mga awit, no? Katunayan, ito lang. Kasi meron kami himnaryo kung tawagin. May himnaryo kami kung tawagin. Gusto ko siya ipakita sa'yo. Naglalaman siya
himnaryo ito. Yung aming folder na 'to kaya walang pangalan nito, 'no, ang laman niyan puro awit namin sa INC, 'no. So, wag niyo na po akong paawitin, 'no. So ito naglalaman po 'to ng awit sa INC, kami lang ang nakakaalam kung papaano itotono niyan, ganyan. So yung simpleng kaanib sa INC hindi nila malalaman 'yan, mga bagay na 'yan. Hindi sila pamilyar diyan, 'no, kami-kami lang. So, kumbaga halimbawa kung pare ka, kahit yung best man ka hindi nga natin mailarawan kung ano yung mga bagay na yun, eh, kasi mga pare at mga sakristan lang alam nun, 'no, dahil simpleng Katoliko lang tayo. Gano'n din sa INC, bro. Kung ano yung meron dun sa kalihiman, kami lang ang nakakaalam. Kaya nung magkaroon ng dayaan pagdating sa forms, 'no, yung naging agawan na yung akay, 'no, nagreklamo ako, bro. Nagdiakono ako sa mga bata, kasama nila ako magbilang, 'no, magbibilang ng abuloy nung mga bata. Eh, minsan pa nga, umaabot lang kami ng 300, ng 500, 'no, hindi pa sapat sa kanila. So, anong nangyayari tinatabi na lang nila yung iba. Kaya nung ako'y umalis, bro, nagreklamo ako, sumulat ako sa ano, sa sentral nung aking problema, 'no. At isa pa ang nangyari, bro, after akong mag-send ng aking reklamo sa sentral, alam mo ba, bro, ang ginawa sa akin, kinwelyuhan ako ng scan, nikwelyuhan ako, 'no. Nikwelyuhan ako at pagkatapos tinapon akong parang pusa. Actually dun lang ako nakatikim ng bugbog ng ano, never pa sa tanang buhay ko, kahit nung born again ako, ayun sila kaano-ano, pero nabubugbog, 'no. Nireklamo ko sila. Ano ang ginawa ng sentral, binalewala nila yung aking reklamo, 'no. Hindi ako nanalo doon sa aking reklamo. Kasi binitawan ko na yung sa kanilang doktrina. Kasi October 2018 pa lang, 'no, mga kapatid, kung hindi ninyo nalalaman, dapat ay aalis na ako sa INC no'n, 'no. Alam 'yan nina Father Darwin, nina Father Abe, nina Attorney Marwil, lumapit na ako sa kanila at mabuti na lang ay tinulungan nila ako, 'no. Lumapit ako sa kanila at sabi nga ni Father Darwin, "Itatago kita dito sa Mindanao." 'Yan, sabi sa akin ni Father Darwin. Kokopkopin niya daw ako, 'no. "Tatago ka namin sa Mindanao kung gusto mo." 'No. So, noong 2018 ako ay, kumontra na doon sa doktrina ng INC. Bukod dito sa mga ano, bukod dito sa mga pinapakita kong documents, ang tinutulan ko sa INC ay hindi lang yung korapsyon, pati yung doktrina nila, 'no. Pati yung doktrina nila tinututulan ko. Ano po ba yung mga doktrinang tinututulan ko dun, 'no? Gaya nung pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo kung mababasa natin mga kapatid, mga Kristo, 'no. Kasi papaano ka makakapagliligtas, 'no, papaano ka makapagliligtas, kung tao lang, katulad din natin. Hindi ka ililigtas ng Kristong 'yun, 'no. So, ang iglesia daw natalikod, hindi ko naman maintindihan bakit natalikod. Kasi sabi dun sa talata, ang iba ay magsisitalikod, 'no. Wala namang sinabing lahat magsisitalikod, 'no. At saka yung doktrina nilang si Felix Manalo, dati kasi, bro, 'pag ako nakikipagdebate, gaya niyan sa online, kay Felix Manalo, 'no, ayun lang naman palagi yung dinuguan, 'no, yung dugo. Ayun lang naman palagi ang topic sa debate. So, kapagka ako'y nakikipagdebate, bro, hindi lang basta debate ako, nag-aaral din ako, inaaral ko yung kalaban. So, napagtanto ko nun na mali talaga yung mga doktrina ng INC.
Ito ang nangyari. Anong nangyari bro ito? Noong May 2019, di hindi kasi tinanggap yung aking sulat dati na ako'y titiwalag na sa INC noong 2018. Hindi nila tinanggap, no? Pinadala ko kay Caroni yun, kaso ito. Anong nangyari? Nagpatuloy ako hanggang 2019 na maging INC. So May 2019, ako ay ayun na pinatawag na ako sa sentral kasi hindi na ako sumisimba, no? Hindi alam niyo mga kapatid, kahit yung mga INC na nakakapanood, hindi po totoo na ang dahilan ng aking pagkakatiwalag ay hindi na ako sumisimba. Wag niyo pong palabuin yung ano, yung dahilan ng aking pag-alis, no, sa hindi sila malugi doon sa katotohanang dala ko, no. So ang totoo niyan, hindi na ako sumisimba kasi nga nalaman ko ng hindi tama yung doktrina ninyo, eh. Hindi totoo na hindi na ako sumisimba, tiniwalag niyo, hindi po gano'n, no. Siyempre kahit naman sino, kahit naman ikaw, Brother Adrian, kapagka alam mo na mali ang doktrina, ay mananamlay ka na, 'di ba? Mananamlay ka na. So, ang nangyari, pinatawag na ako sa sentral, umarap na ako kay Michael Sandoval. So, kung kilala mo si Michael Sandoval, Brother Adrian, no, yung number 1 manlalait kay Brother Eli Soriano, no, ay tawag dito, binigyan ako ng script, pinagsulat ako na bawiin ko daw yung aking sinabi na ang aral ng INC ay publiko na solido ang doktrina ng INC. No, merong video niyan sa Facebook makalat. Actually. Kaya please, wag niyo nang ikalat kasi hindi po totoo. Ayun. Scripted po yan. Oo, bro. Oo. Scripted po yon yung video na yun, no? So, halimbawa, tatanungin na kayo ni Michael Sandoval, o ano ba ang mensahe mo sa mga kapatid kay Eduardo Manalo? Siyempre, kapag ka nandun ka sa sentral, takot ka eh. Baka mapatay ka doon sa loob eh. Hindi ka na makalabas ang buhay. So, ang sasabihin ko, siyempre, kung ano yung gusto nila sabihin. No? Ako, siyempre, wala akong magagawa. Nabuhay ko yung nakataya. So, after nun, bro, ewan ko ba, ayos na eh. Ayos na yung aking, ayos na dahil binawi ko na daw yung aking statement, ganyan. Binawi ko na daw yung aking pagdududa sa aking doktrina, ganyan. Kahit hindi naman totoo, pinalalabas sila sa lahat ng mga lokal ng iglesia. Kanilang pinangalandakan na nagbago na daw ako ng stand, no? Nagbago na raw ako ng stand ko sa INC, no? Pinakakalat nila yan. So, anong nangyari? Ay, okay na eh. So, July 23, tiniwalag nila ako, bro. No? Tinawalag nila ako, no? Ang kaso ko daw sa kanila ay nakipagdebate ako ng walang pahintulot ng mga ministro tsaka ng ka Eduardo Manalo. Totoo 'yon na kaayusan yun sa INC eh, na ang pakikipagdebate ng walang pahintulot
galing sa pamamahala ng INC, hindi pwede. So, ang daming like ko dito sa loob ng INC na nandyan sa Facebook forums na hindi kaming mga INC defenders dito sa online ang gumagawa ng sagot. Actually, may vlog ako, kapatid na Adrian, no? May vlog ako, Iglesia ni Cristo, Ibong Mandirigma, wordpress.com, no? Ako po lahat to sumulat ng articles doon, no? Ako po ay namuno sa higit kumulang 300,000 na defenders ng INC sa forum, sa online, no? Dito sa Facebook, no? Sa pangalan Ventura, kasi bawal kami mahayag, kasi baka nga itiwalag nga kami. Pero yun nga, na itiniwalag nila ako. Alam mo kasi bro, hindi naman yun talaga ang tunay na rason. Natalo ang INC sa debate. No? Unang-una, lay apologist si Brother G1, kung nanonood ka, Brother G1 Paisones, yan. Sikat yan sa sa CF Clamp 6 Manalo. Yung ikalawang debate ko, bago ako Dave lumabaw, no, ang topic ay pagka kasi talagang INC, bro. Kahit na ano pang labang ko doon. Pero nung lumabas ako sa INC, kasi alam mo bro, I concede, no? Pumasok ako, sumuko ako sa kanila para no. Actually, wala talagang balak mag-SD, bro, eh. Balak ko magbalik Katoliko. Kasi tinutulungan na nga ako ni na Father Darwin, ni na Attorney Maruel, ni Father Abby Arganyosa, no? Tinutulungan na nila ako, eh. Kahit ni na Brother Wendell, eh. Kilala ako ni Brother Wendell, no? Tsaka ni Brother, sino pa ba? Si Brother Noe Dura, no? Kilala mo yun, yung dating born again, no? Tinutulungan na nila ako. Wala talaga akong balak mag-SDA. Nauto ko lang sila. Nauto ko lang, eh. Oo. So, paano nga ba, paano ka nalipat sa Seventh-day Adventist? Ayan, medyo na putol ulit, guys. Wait lang, naputol ulit siya. Baka na humini yung signal. Sabi ni Ariel Tagwe, good afternoon po, watching from Malita, Davao Occidental. Kamusta ka? Kamusta kayo dyan? Yan, wait lang po natin si Brother Denmar. Ayun, so I hope na marami kayong natutunan, napulot sa mga shinare ni Brother Denmar so far. So wait lang natin siya. So habang iniintay natin siya guys, pwede nyo i-like yung kanya mga Facebook page. Yan, i-PM ko. Diyan sa comment section. Siya daw yung mga admin ng mga page na yan. So, marami kayong mapupulot, matututunan about Catholic apologetic dyan sa mga pinopost na dyan. Ayan, to deepen more about your Catholic faith. So, habang hinihintay natin siya, pwede nyo muna i-like yan, guys. Sabi ni Adrian, kapangalan pa kita, bro. Ganda ng testimony. Yeah. Straight to the point talaga si Brother Denmar. Sabi ni Romel, watching from Dimiao, Bohol, CFD Dimiao chapter. Ayos, bro. Kapusta ka dyan, bro? Sabi ni bro LJ Kobe, kaibigan ko yan si Brother Derma Santiago. Kamusta ka, bro?
God is so good. Hi po, Brother Adrian. God bless you always. Good afternoon then. It's Mia. Praying for more conversion to our Catholic faith. Yes, it's Bridgie. Wait lang. Ni Jumar Persil watching from Bohol. Kila Father Darwin, kamusta? Kamusta naman mga tarsier dyan? Wait lang guys, baka naubusan siya ng load eh. Pa-shoutout naman po, Lodi Frodeo at Klesha. Hello bro LJ. Kobe. Sabi ni Jimar Siwida Jamil, hello, watching from Davao City. Rosalie, watching from Butuan City. Watching from Digo City, Double Sur. God bless po, God bless din. Yan, sabi ni Yoneline, Solid Roman Catholic, the True Church. God bless us all. Sabi ni Brother Donald, watching from Mandaluyong City. Ask ko lang, Brother Adrian, magkano po yung Book of Deliverance? Thank you po sa mabibili. Nasa 300 sa Shopee. Ayun, pwede nyo pong search doon yung libro sa Shopee. Nasa 300 lang, kasama yung shipping fee. Sabi ni Ram, watching from Quezon City. Ayan. So, hello bro. Hello, bro. Cut Hello, bro. signal Malinaw mo. na? Yes, yes. Malinaw? Malinaw ba? Hello? Okay naman. Oo nga eh. Ang globe kasi, bro, nakakainis pagka umuulan, ang pangit sa globe. No, kaya wag Yeah, medyo makulimlim dito. Medyo mahina ang kanyang signal. Sabi ni Cyril, hello po, watching from Davao City. God bless po. Hello bro, okay ka na? Sabi ni Sis Josephine, watching from Gindulman, Bohol, Mama Mary loves you bro. Amen. Hello bro. Stack up na si Brother Denmar. Medyo umuulan kasi kami, nagpa-fluctuate ang mga signal. Ayan, nawala ulit siya. Stay put lang kayo dyan guys. Alam ko medyo nabiting kayo sa story niya. Reconnecting. Sabi ni Ranulfo, watching from Butuan City. Yan, kamusta kayo guys?
Sabi ni Sis Mia, nasabi mo noon medyo sumama yung pakiramdam niya po after mag-live kayo after Father Darwin. Ano po naramdaman niyo? Okay na po ba kayo? Yes, medyo ano lang, parang feeling yung burden, yung gano'n. Siyempre, pag ganung topic, medyo hindi talaga, medyo ano talaga yung maka-experience ka some ng retaliation or oppression. Pero okay na okay naman tayo with God's grace. Thank you for asking, Sis Mia. Ayan, sabi ni Hello, bro. Joyce. Hello, bro. Testing. Malinaw ako, bro. Sa audio. Yes, malinaw. Super linaw. Thank you. Okay, thank you. So, ito, bro, tuloy ko na. Naging SDA Siguro ako. Ipapakita ko muna yung i-ano mo aking... na lang yung transition mo, paano ka nag 7-day. Ayun nga, bro. Pakita ko yung aking baptismal certificate. Ayan. So, hindi po ako nakukunwaring SDA dito. Kahit yung INCU certificate ko po ay nandito, hindi ko lang mapakita kasi naninilaw na eh. Kadiri naman. Pero itong SDA baptismal certificate ko, inalagaan ko ito. Wow. Oo. Tutuwa ako sa'yo, bro. Very Inalagaan straight ko to the ito. point ka eh. Inalagaan ko ito. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, meron silang logo ni Jesus. Meron silang larawan ni Jesus, no? Huwag niyo na pong itanggi. No, kami po mga Katoliko, may larawan po ni Jesus. Kayo din po, meron po din po kayong larawan ni Jesus. Kaya wag po tayong double-sided, double standard, no? So, ayan, ako po ay binautismohan noong October 12, no? Aking pagkakatanda, October 12 ba yan? Nakalagay dyan, no? Pero October 12, noong nakaraang taon sa SDA. Alam niyo ba kung bakit? Nakapag-convince sa'yo dyan? Nagpa-convert sa akin? Oo. Ano yung naging reason? Kasi doon sa kabila, Ito. may nililigawan ka. Ngayon naman dito, anong dayline? Ito kasi, bro. Ito kasi, di ba nag-Bible study kami ng mga SDA, nag-concede na ako doon sa akin pagkatalo sa debate. So, naging kaibigan ko sila, no? Naging family ko sila. Actually, mababait na mga SDA, bro. Mababait sila, no? Mapag-alaga, no? Lalo na si Brother Mark Anthony Cabezas, no? Grabe yung discipline nila eh. Oo. Yes. Para silang evangelical eh, no? Mas sobra pa nga doon, parang born again. So, ayan. So, binabati natin yung buong Adventist Youth Disciples Ministry, yung aming ministry dati nung ako ay SDA, no? So, ayan. Nabuo yan dahil sa akin. Yan. Nabuo yan dahil sa akin. So, ayan. Nung kami nagpa-Bible study, so kasama ko si Brother Glenn, si Brother Ervin, si Brother Mark, no? Magkakasama kami doon sa Novaliches. Yung dalawa doon, bro, nagpaalam. Sabi niya, evangelization lang kami sa labas. Dalawin lang namin si Sister Jane, ganito, ganyan. So sabi namin, sige, susunod kami, sabi namin dalawa, ni Brother Glenn. So yung dalawa, si Brother Mark at si Brother Ervin, nauna na lumabas, nag-evangelize sa labas. So, kami naman, focus lang kami doon sa pinag-uusapan namin kasi kami, may under the table Bible study kami. So, minsan kami nagde-debate, no? Minsan, masaya at kwela ang aming debate kasi pag nabubutata namin yung isa't isa, tawanan kami, no? Ganun ang aming banding eh, no? So, ang hindi namin alam, tumawag, nag-chat, sabi nila, punta kayo dito. Sige, punta na kami. Bro, edi punta na kami. Dala ko itong Bible. Itong Bible namin, ayan, no? Pirmado pa ng aming pastor yan. No? Ang aking Bible, no? Si Pastor Jeril Paulino, no? Tsaka si Pastor Ramon Tribucias, no? Hello po sa inyo, mga pastors, no? So, ayan, dinala ko yung Bible ko kasi akala ko Bible study. No? Alam mo ba pagkapasok namin sa, no? Ano ba yung ginagawa nila doon sa babae kay Sister Jane, no?
ang ginagawa nila bro, ini-exorcist nila. Ini-exorcist nila. Kasi 10 ang pumasok sa kanya na evil spirits. Okay. So, so from 4 o'clock until 10 ng gabi, kami ay walang tigil sa panalangin, pagbabasa ng Psalms 91, no? Psalms 91, tapos kami ay minsan kinakausap din namin, no? Minsan nga, alam bro, meron yung isa kong Bible nandun sa ano first floor eh. Yung isa kong Bible napunit bro. Bakit? Kasi ano niya, lumaban siya ng laban, no? So minsan nga kinakagat kami, no? Kinakagat kami. Tapos Talagang alam mo bro, talaga, yung matapos talagang nung boses exorcism, talaga siya. Oo, lumulutang. Kaya nga kinakailangan namin siyang itali. Kasi lumulutang bro. Lumulutang. Talagang So, oo, lumilipad. lumulutang. Oo, lumulutang bro. Oo. Akalain mo 5 katao ang humawak sa kanya bro ha, 5. Wala pa kami doon yung 4 kami. 5 katao tumalsik sa kanya. Ganun katindi. Oo, ganun katindi. Pero after nun bro, sabi ko, naniniwala na ako sa SDA sabi ko. Kasi nakapagpalaya sila ng Dahil demonyo, dun. ibig sabihin, Okay. dahil sila ay sa Diyos bro. Nakakala ko. Kasi tinulungan sila ng Diyos na mapalaya yung babaeng yun sa sumpa ng 10 demonyo, yung pumasok sa kanya. Sabi ko talagang ang tindi yung tawag dito, second time kong makapanood ng exorcism. Kasi yung first ko, ay nung born again pa ako. Ako mismo ang nag-exorcist bro. Doon nung born again ako. Ako ang mismo nag-exorcist. Kaya nga Hindi natatakot mo ako dito napalaya. sa aking Oo. Actually, yung nag-exorcist ako nun bro, mas matindi yun, lalaki yun. Nang babato ng upuan yun. Oo. Kung ano-ano binabato Grabe. nun bro, grabe. Kaya yung ngayon nga, sabi nga nila sa akin, wala daw sigurong demonyong lalapit sa akin. Kasi marunong daw ako mag-exorcist eh. So, ayan, yung mga Nanonood SB na kaibigan ko. nanonood si Father Darwin ngayon. Baka, Father Darwin, may re-recruiting ka. Sige po. Pwede po, no? So, ayan. So, dahil do sa exorcism bro, nahikayat nila ako. No? So, naging preacher ako ng SDA. Sa Facebook ko, sa iba't ibang local ng SDA, ay nagpipreach ako, no? Nagpipreach ako ng gospel, no? So, ayun. Anong nangyari pa? Ito Yung mga bro, hindi po ngayong nakakaalam na taon, SDA is Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. mga sabadista, no? Kung tawagin. Mga sabadista, no? So, ayun bro, no? Anong nangyari? Nung earlier this year, no? Kaya pa ako naniwala sa SDA. Kasi bro, meron ako isang dinalaw, no? Ka-care group namin. Yung care group kasi parang cell group sa born again. Dinalaw namin, no? Ako, yung aking kaibigan na si Brother Ryan, no? At yung iba pa namin kasama dito sa Marikina SDA Church. Punta kami. So, yung matanda, anong nangyari sa kanya, bro? May sakit siya. Oo. Ang tagal ng sakit na niya yun, no? Yung hika, no? Yung palagi siyang inuubo. Ewan ko kung may pulmonya ata yun, no? Ngayon, anong nangyari, bro? Pinag-pray ko, pinatungan ko ng kamay. Pinag-pray ko siya. Alam mo, bro, 1 week after, dinalaw ko ulit, magaling na siya. Wow. So, doon ako naniwala sa SDA, bro, kasi nagpakita sa akin ng Diyos ng mga himala. Oo. Pakita sa akin ng Diyos ang himala. Pero alam mo, bro, ito nalaman ko. Oo. Ano? Lockdown, di ba? Lockdown. So, nung lockdown, bro, sinikap ko mag-aral. Kasi, defender ako ng SDA eh. Maraming naniniwala at humahanga sa akin pagdating sa pagtatanggol ng doktrina. Kaya hindi ko sila pwedeng bibiguin. Nag-aral ako, bro. Instead na malaman ko
kung ano yung ide-defend ko, ang nalaman ko, bro, kung ano yung kasiraan nila, kung ano yung maling doktrina nila, no? Oh. So tinanong ko ang Diyos, bakit gano'n? Bakit iba yung binigay niya sa'kin, bakit ganito? Kasi ako, nangako na ako sa sarili ko, eh. Lagi nila nadidinig sa'kin 'yan, eh, na hindi na ako aalis dito sa SDA. Dito na magpapantayan pa ako, sabi ko. Kasi sabi ko, ito na talaga tunay, eh, yung SDA, sabi ko. Ayan. So, akala ko yung pag-aakala kong yun ay totoo. So, nag-aral ako, bro, kahit naman sino, eh. 'Pag nag-aral ng history, ng Para kasi Scott theology, Hahn. 'no? Parang gano'n. So, nag-aral ako, Oo, bro. 'pag This lockdown naging blessing in disguise yung lockdown, 'no? Alam mo ang so pinaka bago naging lang turning pala 'to, point ko 'no? diyan, bro? Bago lang, Oo, oo. yes. Ano Ang ano pinaka yung naging naging turning turning point? point ko diyan, eto 'yan, naging turning point ko diyan. Meron ako 3 bagay na kino-consider, 'no, kung bakit. Una, yung background ni Ellen White. Kaya siya naging, false prophet, 'no, yung kanyang mental conditions, contradiction sa Bible, at saka contradiction niya sa sarili niya, 'no. Ngayon, ikalawa, Sino si yung Ellen White? Sunday. Ayan yung propetisa ng SDA, 'no. Actually ito, Hmm, papakita ko sa inyo yung aming maliit na mumunti naming aklat na naglalaman ng aming mga paniniwala, 'no, ayan. Ayan, patnubay sa pag-aaral ng Biblia, 'no, ayan. So, eto yung Signs of the Times, 'no. Ito yung Tagalog version ng sulat ng mga pioneers, kung saan dinedetalye dito yung prophecy ni Daniel at saka ng Revelation na kung saan ang o oo, SDA daw ay naka-attend ako tunay na, niyan, eh. Oo, oo. Pamilyar ka, bro, pamilyar ka, hmm. oo. May na-attendan akong ganyan, eh, sabi Yun ko ayun daw ay Bible tunay na study daw, iglesia. tas puro kasiraan sa Catholic Church pinagsasabi. Oo, oo, bro, puro ang Santo Papa daw Vicarious Filii, 'no. So, ang Sunday daw sa Antikristo, hindi daw Idol maliligtas worshipper yung daw mga Sunday tayo, keeper. yes, yun, oo. Oo, tapos pagano daw, ganyan. Sabi ko, "Ano ba naman 'to?" Ang Sunday daw Sabi ko for nung pagan, oo. yes, nung nag-aaral ako, bro, 'no, nung nag-aaral ako, ang naging prinsipyo ko, huwag tayong maging one-sided. Kaya nga ang tawag ko Dapat sa aking open-minded. ginawang ang ginawa ko sa aking open-minded research at pag-aaral, tinawag kong sana all. Bakit? Kasi yung Sana side ng all. Catholic, oo, Hmm, yung side ng SDA, 'no, ay titimbangin mo. Kaya nga sana all, eh. Hindi ka puwedeng SDA lang, ano? Dapat alamin mo yung side ng Catholic, bakit gano'n yung kanilang doktrina o bakit, Vicarious Filii, ganyan, bakit naging Sunday o bakit meron silang santo, bakit meron silang, prayers for the dead, bakit sila 'di ba yung iba't iba pa, 'no? So so ayun ang inalam ko, bro, unang-unang inalam ko, 'no? Ngayon, ano ang ginawa ko? Bumili ako nito, 'no? Bumili ako ng catechism, wow. 'no? Hmm, Yes, sa aking research at pag-aaral bumili ako ng ano, ng catechism. So sabi ni mama nung nagpadala yung Shopee dito, sabi niya, "Anak, bakit meron ka nito, eh, Catholic 'to." Eh, sabi oo ko, nga. "Masama ba mag-aral ako?" So ayaw ko Baka kay ipaalam kay Brother mama kasi Noedora gusto pa ko galing maging yan, hindi, bili ko 'yan, bro, bili ko, 'no. Bili ko sa Shopee 'yan, 'no. Ah, Actually marami pa 'yan, 'no. So ayan, so bumili ako niyan, bro, para pag-aralan ko yung aking, research, 'no, dagdag research. Diyan ko nalaman kung bakit yung Sunday ay the Lord's Day, ganyan. So, yung aking pag-aaral ay naging patas, hindi biased, 'no. So nung nalaman ko So ano na talaga yung yung mga nag-ano, doctrines yung ng oo, yung doctrines ng Catholic ay tunay na nasa Bible, 'no. Totoo naman kasi nade-defend ko nga actually. So, tunay siyang nasa Bible. So nung nalaman ko
And yung ikalawa bro, yung ikalawang turning point ko yung doctrines yung comparability ng yung compare mo yung bawat ah tawag dito, i-co-compare mo yung doctrines ng church, no? Ikatlo yung bro, yung Sunday law, no? Ikatlo yung Sunday law kasi hindi ako naniniwala diyan. Alam mo kung bakit bro, hinaluan nila ng conspiracy theory. May New World Order, no? Yes. Bakit daw? One World Religion daw, no? Eh, Mm. kasi meron daw pipirmahan daw ang Santo Papa na decree para daw maglabo-labo at magsama-sama daw lahat ng mga religion para daw i-persecute ang Seventh-day Adventist Church. Alam niyo ba yung recent na encyclical ng Papa ngayon na tinawag niyang The Brothers? Ito pala ay tungkol sa fraternity brotherhood. Ibig sabihin, tungkol siya sa pagkakaayos ng magkakaibigan, yung socio-economic na relasyon sa iyong kapwa. Hindi ito tungkol sa Sunday law. Diyos ko namang mga SDA gumagawa ng chismis. Iniwala sa Seventh-day Adventist, kung doon pa lang sa mga practices and doctrines, mali na. No? So, huwag niyo po akong bibilugin ng ulo ko na kesyo Ano tama talaga yung daw, na mangilin daw ng bro. Ano talaga yung nagpalinaw sa'yo? Yung doctrines ng yung curiosity bro sa doctrines ng ating church, no? Kasi curious ako bakit ganun na lamang nila atakihin ng church, ang papa, Totoo ba na ang Sunday ay pagano, no? So, inalam ko talaga 'yon. And I found out, alam mo, napakabait ng Santo Papa. Napakabait. This pandemic, ang dami niya nang ginawa. Ayun ba yung matatawag yung Antichrist? Hindi eh. Masamang-masama sa loob ko talaga na ako talaga gusto ko araw-araw mag-confess doon sa 9 years kong pagiging Protestant sa kung ano-ano pinagsasabi ko sa church na to tsaka sa Pope, no? Gusto ko Brother Noidora. Oo, gusto ko gusto kong magpa-schedule ng confession araw-araw halos. Parang ang bigat-bigat alam mo yung brother nung ako gusto ko nang bumalik sa na napagtanto ko na yung doctrines ng ating church. Parang ang bigat-bigat, sabi ko bakit hindi ko inaaral yung ating doktrina. Tapos umalis ako sa church, hindi ko inalam kung ano yung doktrina. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, nalula ako sa lalim ng theology ng Catholic. No? Ang daming tumutulong sa akin, nag-send sa akin ng PDF, nagpadala sa akin ng libro, no? Maraming salamat dun sa mga nagpadala po ng inyong tulong para ako po ay makapag-aral, no, makapag-research, no. Maraming salamat po, no. So, ayan, tinulungan yung nila ako. Yung mo kay Mama Mary, nagbago din yun. Actually, with the help of Father Abe Argazosa, no. Kasi si Father Abe, isa siyang Marian, no. May tuturing natin kasi he talks all about Mariology, about Mama Mary, no. Napansin ko nung sumali ako sa webinar ng CFD, tinalakay yung 4 dogmas of Mariology. So doon ko napagtanto yung kahalagahan ng pagkilala at saka paggalang sa Inang Maria, no, kay Mama Mary, no. Kasi kung wala yung ating minamahal na ina, no, ay wala yung ating tagapagligtas, no. Wala tayong Kristo ngayon na tagapagligtas. So, maraming salamat talaga, no, na naipakilala sa akin yung totoo. Kasi yung sinasabi nila si Mary daw hindi daw dapat itanghal, ganyan. Totoo naman. Lahat ng glory at saka kalwalhatian
dapat talaga sa Diyos yan. Pero hindi nila maintindihan ito latria, hyperdula, tsaka yung dulya, no? Yung theology kasi ng Catholic, malalim, no? Porke daw humalik pagsamba na, porke daw merong nananalangin daw sa pagsamba na, may imahe daw, rebulto pagsamba na, hindi po ganun. Kahit naman sa bahay namin, meron akong picture kay laki-laki, no? Mga pictures ko yun, bro. Okay. Excuse me lang, bro. Teka lang. Inom lang ng tubig. Sige, bro. Ayun, guys. Inom lang daw si Brother Denmar ng water. So, kamusta naman so far? Marami ba natutunan? Grabe yung naging journey ni Brother Denmar. Sobrang tama siya eh. Pag inaral mo talaga yung church history, pag nilaliman mo talaga yung pag-aaral mo, makikita mo talaga yung totoong church. I mean, kung ano talaga yung church na tinayo ni Jesus. And yun, kaya the more you know more about Catholic faith, the more ka talaga mas ma-in love sa simbahan na to. Hello, bro. Hello, bro. Oo, ayan. So, nagkaroon ako ng patas na pag-aaral sa ating doktrina. No, umalis kasi ako sa Catholic, kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Umalis ako sa Catholic, sabi ng si Mary ay di dapat nating sambahin, ganyan. No? Si Pope ay Antichrist, no? Aralin po natin, maging bukas po tayo. Kasi kapag tayo ay batikos lang ng batikos, di natin inaalam yung bagay, mukha tayong nun tawag dito, para tayong sumusuntok sa hangin, no? Kasi, eto bro, hindi talaga nakaka-bless yung mga Protestants. Alam mo sa lahat, yung pangangaral nila, anti-Catholic, no? Anti-Catholic, ang dami nila sinasabi tungkol sa Katoliko, no? Na I found out later na wala naman totoo, wala namang katotohanan sa kanila. Bakit to? Kasi dito pa lang sa isang talata ng Biblia, sa Mateo 16:18, talo na sila. Bakit? Ano sabi doon? At ikaw ay Pedro. Hindi naman sinabi na ikaw Ellen White o kaya ikaw ay Felix Manalo, no? Ayan. So nung inaaral ko yan, bro, yung primacy of Peter, no, isa pa yan eh. Isa pa yung nagpaikot sa akin eh, kung bakit biglang SDA ako tapos biglang tumalikod ako sa pag-SDA ko kasi kinilala ko yung kapangyarihan. So, hindi ka naniniwala sa apostasy na sinasabi nila? Hindi ako naniniwala sa apostasy, bro. Mula pa noon, hindi ako naniniwala. Kaya nga sabi nila, kaya nga sabi sa akin ng mga Catholic, alam mo bro, meron tayong doktrina. There's no salvation outside the Catholic Church. Kapag alam mo na ang Catholic ay ito ang tunay na iglesia pero tinatanggihan mo, pagkakasala sa Espiritu Santo yon. Kaya sabi ko, alam ko naman na kahit born again ako, kahit nung INC pa ako at SDA ako, alam ko na ang simbahang ito, ang Catholic Church, ito ay nagmula kay St. Peter. Kinilala ko yung authority ni St. Peter nung inaral ko yung primacy of Pope. Kasi, doon ko inumpisan yung aking pag-aaral, bro.
primacy of Peter, Sunday, dietary laws, Sabbath, lahat yan bro. Actually, sabi ko nga sa'yo, lahat ng topics ng SDA, inaral ko para i-defend ko sana. Kaso anong nangyari? Baliktad. Oh. So ngayon, binubunyag ko na sila yung investigative judgment, Heavenly Sanctuary, yung 1844. Nilalabas ko na siya lahat. No? Kaya nga itong mga SDA sumasagot sa akin, kaso mababaw eh. Mababaw eh. Kasi Meron nga gusto ko sana nag-comment yung... kanina eh. Binura ko lang eh. Meron ba? Meron. Meron. Mababaw may yung... nakapasok. Oo. Mga haters natin yan. Actually, ito. Nagtataka ako, sinasabi nila ako daw ay nabayaran, no? Bigyan mo ko ng pagkakataon, bro, na linawin yung ibang issue, no? Hindi po ako nabayaran, no? Hindi po totoo na ako ACFD na. No? Unang-unang, nagki-training pa lang po ako. No? At wala pang established na chapter dito sa Marikina. Kaya wag po kayong gumawa ng kwento, no? At wala pong sweldo na 3,500. Naku, Diyos ko. Saan nyo pinulot yung presyong yan? Ako nga, wala akong pera dito. Pang-load lang talaga, brother, para dito sa show na to. Ay talagang dinukot ko pa sa baul. Thank you so much. Kasi wala talagang pondo eh. Wala bro, kasi pinambili mo ng alcohol. Ayan. Pinambili ko ng alcohol ng mga kinakailangan ng pandemic, yung vitamin C, ganyan. Ang mahal kaya ng mga ng pagkain nung nagkaroon ng lockdown. Nagsitaasan ng mga presyo, akala nyo ba? So, huwag nyo pagbibintangan na meron 3,500. Wala po akong ganun. No? At isa pa, no? Meron pang issue na ako daw ay napilitan lang sumama dito sa Catholic. Wala pong ganun. Kasi kahit ako, convinced ako dito sa Catholic. Kasi unang-una, meron akong 5 dahilan. No? Para masabi ko na ito ang tunay. Bakit? Unang-una, nakakabit kay Pedro. Amen. Hindi nila matututulan yon. Ikalawa, mga doktrina ng Catholic na sa Biblia. Yung sign of the cross nandito eh. 'Di ba? Yung baptism of infants nandito. Yung panalangin kay Mama Mary nandito, 'di ba? Yung Hail Mary, full of grace, no? Nandun yun eh. Kahit yung the Lord's Prayer nandito eh. 'Di ba? Yung pinapanalangin nating Ama namin, no? Nandito. Lahat naman doctrinal eh. No? So, ayan, medyo kumukulog na dito. Kasi nasa bintana kasi ako bro eh. Malapit ako sa bintana. Kaya medyo okay lang bro. Binabantayan ko yung kidlat mamaya pumunta sa akin eh. So ayan, yung ikatlo, no? Ang ikatlong dahilan kung bakit totoo ang Catholic. Sabihin ko sa inyo, no? Ang Catholic po ang tumalo sa mga pagano. Kasi Amen. Yung sinasabi nyo Inquisition, ano po 'yun? Kasaysayan yun ng paglipol sa mga heretiko sa simbahan. No? Yun po ay malawak na tradisyon. Lahat ng tradisyon ng Catholic nanggaling din sa Old Testament. No, ang tawag po doon ay prefiguration, no? Ayun po yung tawag doon. Yung mga practices ng Catholic matatagpuan natin sa Old and New Testament, no? At isa pa, no? Kaapat, may mga pari. Ano sabi doon sa unang Pedro 2? Ano sabi doon? Kayo ay lahing mga saserdote, no? Aking bayan, sabi ng Diyos. Ang bayan pala ng Diyos ay may pari. Bakit? Si Kristo, siya ang pinakapunong pari. Doon sa lahi ni Melchizedek. Di ba? Pari pala siya eh. Di ibig sabihin, ang nagtatag ng Catholic Church ay pari. Sino? Si Kristo.
Hindi po sa badista. So, eto, ikalima, no, ikalima. Ang tatak ng Kristiyano, no, nalaman ko, hindi pala Sabat. No? Hindi pala Sabat. Ang tatak ng Kristiyano ay krus. Kaya po tingnan niyo po ito suot ko, itong suot ko ay Saint Benedict Cross ito. Oo nga, napansin ko nga. Benedict. Exercise ba yan? Saint Benedict Cross ito. Ayan. Ayan. Saint Benedict Cross ito. Kaya nga walang makakalapit sa aking demonyo ngayon, no? No. Kasi Saint Benedict Cross ito eh, no? At saka may Blessed ba yan? deliverance Na-bless? book ako dito, no? Bless. Oh, bro, dati pa to na-bless to ni Father Benji, no? Ni Father Benji, no? Na-bless ito. So, walang demonyo yung makakapasok dito, no? Ayan. Na-bless yan ni Father Benji, no? Meron kaming picture ni Father Benji diyan sa Facebook, no? Kasi nag-college ako, bro. No, nag-college ako sa Our Lady of Perpetual Soccer College dito sa Marikina o LOPS, no. Nag-scholar ako diyan. Alam mo, bro, kahit INC ako doon, INC kasi ako that time nung college eh. INC ako, inobliga kami na tawag dito. Kami na umattend ng misa. Oo. Inobliga kami. Eh, syempre, nagko-communion din ako. O, edi kahit nung INC ako, kahit nung born again ako at SDA ako, namumuhay ako bilang Catholic. Bakit? Ito aminin ko po sa inyo. Wala po talaga sa pagkain yan yung sa SDA. No? Pagka nagluto si mama ng batchoy, halimbawa giniling, alam mo yon, halimbawa minudo, baboy yan yung mga yan eh. Kumakain po ako niyan. Oh. Kaya hindi po ako sabihin natin yung mga SDA na hindi kumakain ng baboy. Kumakain po ako niyan. Ang sarap nga niyan. Sinasabi nila kasi magkakasakit ka doon sa pagkain ng baboy. Eh kung araw-arawin mo naman yung baboy, talagang magkakasakit ka. 'Di ba? Oh. Oh, ito pa, bro, no? Sa SDA, no? Marami akong debate, boys school eh. Nandiyan sa Facebook. Dahil pag boys school debate ako, actually ngayon, ewan ko bakit nawala yung kanilang suporta sa akin eh. Nung kaanib nila ako, suportado nila ako, ang daming papuri sa akin. Ngayon lumabas ako, ang dami na nilang paninira sa akin. Mga plastic, bro. Wag po tayong ganyan, yung mga kapatid nating SDA, no? Totoo lang. Ito, kukunin ko bilang katibayan. Kasi gusto ko magpatotoo sa'yo, brother, no? Gusto ko magpatotoo sa'yo na ako po ay authorized ng aming pastor, no? Sa SDA. Ayan. Letter to galing sa aming pastor na ako ay pwede na yung aking ministry dati na evangelization at saka apologetics. Twofold ministry po. Yung pinayagan ako. Ayun, may pirma yan. May pirma yan ng aming pastor. Oh. So, sila ay payag na payag sa aking ministry, no? So, wag niyo po sabihin sa akin na hindi po ako legit na preacher at saka pinabaliktad nila ako. Hello, bro. Diyan ka pa, bro? Nandito pa. Kailangan. Hello, bro. Yes. Andiyan ka pa? Nandiyan ka pa. Oo. Mm. Thank you. Okay.
Teka lang, nabuhol yung aking ano. Hello. Ayan. So ngayon, ngayong Catholic na ako, bro, sabihin ko sa'yo. Hello. Narinig pa ako? Yes, bro. Oo, Malinaw pa. malinaw? Oh, Yes, okay, okay. malinaw. Ngayong Catholic na ako, tinulungan ako ni na Doc Eric, no? Ni na Brother Peter, ni na Brother Paul, no? Ng CFD Antipolo, no? Para makapag-aral ulit ako ng catechism and of course makapag-confession ako, no? Actually, magaan na ang loob ko dahil marami nakasupport sa akin. Ayan. And meron ng mga kapatid sa akin na nagtiwala na maging admin nila ako sa pages, no? So, po-promote lang natin yung ilang pages. Nasa na ba yung listahan ko dito? Na-share ko. Na-share mo na? Oo. Hmm. Yung Catholic Faith Defense, yung Catholic Trivia and Facts, yung Catholic ano pa ba yun? Catholic Faith Apologia, no? Tsaka yung ano pa ba yun? Faith of Our Catholic Church, no? Ayan. Ayan yung mga pages, no? Tsaka yung mga admins dyan, napakababait, no? Salamat po sa inyong lahat, no? Ayan. So, hindi magtatapos yung ating conversion story dito kasi meron pa akong gustong share, no? Kasi baka may nakalimutan ako. Alalahanin ko lang. Baka may gusto ko tanong, bro. So, yun nga, yung Hello? talaga yung nag-turning. Yes, bro. Narinig mo. Oo. So, yun talaga kita, bro, nung inaral mo, dun talaga yung nag-convince sa'yo na kailangan mo nang bumalik. Tama, no? Oo, kasi bro, alam mo, pagka Kailan tayo nangyari ma-pride na official? tao, Hmm. na nitong July or August yun eh. Oo. So, di ba siguro naka-follow ko dun sa sa Facebook page ni Father Darwin, no? No, nandun yung aking conversion story na written siya, no? Ayun. So, kung tayo ay ma-pride na tao, kahit na alam nating mali, ay pipilit nating idedepensa kahit mali. Kaso ako, bro, kasi kilala nila ako. Kapag alam kong mali, iiwan ko. Hindi ko paniniwalaan. Ganyan ako. Kasi, bro, ang nakataya sa akin, kaluluwa ko. Kaluluwa ko sa Nag-agree sa impyerno. yung kidlat, bro. No? Yeah. Nadinig mo ba? Ayan. So, malakas masyado yung aking earphone. Ano ba? Okay. Ganito. Nasa na ba ako? Kapag alam kong mali, hindi ko pinaniniwalaan yun. No? Hindi ko pinaniniwalaan. Actually, kumikidlat nga dito eh. Teka ha. Teka lang, bro, ha. Medyo na ako dito sa bintana eh. Okay lang, bro. Sige Kumikidlat? Oo. Oo. Yan ko lang, ha. Sarado ko lang. Mamaya tamaan ako eh. Baka maging the flash ako bigla eh. Ayan. Okay. Medyo madilim na ba, bro? Dumilim? O maliwanag pa rin ako? Kitang-kita pa naman yung kagwapuan, bro. Hello? Kitang-kita pa. Nako, nambola pa. Nambola pa, yan. So, ayan, kapag mababa ang loob natin,
full of humility, no? Kasi bro, ang ginawa ko, with humility, sumuko ako sa Panginoon. Sumuko ako kasi alam ko ito yung totoo. Sabi ko, ito yung church na naka-connect kay Apostle Peter. Ito yung may mga pari, no? Nandito yung sabihin natin yung mga biblical na doctrines, no? Katulad ng inisa-isa ko kanina. Then nandito yung nandito yung mga sulat ng mga early church fathers, which is ayun yung tinuturing nating tradition, no? Tradition. Apostolic tradition. So, kahit naman yung SDA ginagamit yan, yung kahit yung Nicene Creed na yung about sa Trinity, ginagamit nila yan. Actually, nakikikopya nga sila dyan eh. Nakikopya ang SDA sa Trinity ng Catholic. Kasi ang Bible Kasi naman sa talaga totoo lang bro, ito gawa i-broadcast ng ko sa Catholic. program mo. Go bro, go. Oo, yun, isa pa yun, no? Ayan ay kinompile ni Saint Jerome, no? Ni Saint Jerome, kinompile yan sa utos ni Pope Damaso, no? Ayan yung pag-aaral ko ng history. Ayun talaga yung nagbigay sa akin bro ng ng reason para masabi nating totoo ang Catholic Church, no? History, Bible, and nakalungkot lang ginagamit sa atin. Yung ginamit, yung ginawa natin. So, ginagamit sa atin para siraan yung mismong Bible na Okay, ganito kasi bro. Oo. Kaya lang medyo nakita ko medyo madilim eh. Ayan. So, alam mo bro kasi itong mga Protestants, dating Catholic ito. 'Di ba? Kahit aminin natin sa hindi, mga dati silang Catholics. Dati silang Catholic. Kaso hindi inaaral yung doktrina ng Catholic. Hindi inaaral yung doktrina ng Catholic. Kaya anong nangyayari? Tinututulan ngayon ng Catholic. Wag po tayong ganun. No? Pagka hindi natin alam, huwag na natin i-refute. Alamin muna na, halimbawa, kayo ay common na Katoliko, nagsisimba lang palitaw lubog. Ano yun eh, tawag ko dyan palitaw eh. Kasi lilitaw lulubog. No? Katulad ko, dati ako ganyan eh, alam ko yan. So ako magki-question ako bakit tayo nagsa-sign of the cross? No? Bakit tayo may debosyon sa mga santo at mga santa, no? Siyempre magtatanong ka, sino ang tatanungan mo? Ang tatanungan mo ba mga pastor na mga protestante? Bakit doktrina ba nila yan? Magtanong po tayo sa pari, sa laiko, sa mga obispo, sa mga CFD. Nandyan po sila para tumulong sa atin. Ayan. So, ganyan po ang ginawa ko. Nagpakumbaba ako, inamin ko sa sarili ko, wala akong alam sa Catholic faith. Binatikos ko ang Catholic without knowledge sa doctrines nito, without the understanding. Ngayon, natutuwa ako. No? Natutuwa ako na habang everyday ko binabasa itong catechism, no, everyday. Yan. Everyday ko rin nalalaman yung doctrines ng Catholic. No? Tapos, kinukumpara ko siya ngayon sa Bible. No? Kinukumpara ko siya ngayon sa Bible. Ayan. So, nalaman ko, biblical pala lahat na nandito. No? Yes, biblical lang lahat ng nandito sa catechism. Powerful talaga yung libro na yun. Kaya I really encourage lahat ng mga nanonood, kung di nyo pa nabasa yan, basahin nyo. Ito po no? Ito, catechism po, no?
Actually, ito, brother, ay nagkakalaga lang ng 200 yata sa sa Shopee, no? Kung hindi ako Yeah, nagkakamali, oo. 250 o 200, no? Oh, actually, kahit yung KPK na lang po ang bilhin ninyo, yung katisismo para sa Pilipinong Katoliko. Kasi po ito, English po ito. English po, no? Yung KPK na sinasabi ko, yun ay Tagalog. No? Pwede nyo pong bilhin yun, 200 lang po yun. Ayan. So, ano pa Sabi ba? ni Adrian, Ay, honestly, isa ako sa mga nainis dati kay Bro Denmar sa mga debate. oo. Baka siguro isa sa mga nakadebate ko yan, ano? So, ayun, humility ang nag-uwi sa akin dito sa Catholic, no? Yung mga Protestants kasi, bro, batikos lang ng batikos, walang alam sa side ng Katoliko. Ayan. Baka So, naman ano meron, nangyayari? ayaw lang nila tanggapin. Minimisinterpret nila yung doctrines ng Catholic na sinasamba daw natin si Mama Mary, sinasamba daw natin yung mga santo. Hindi naman totoo yun eh. Kasi kahit dito, wala ka mababasa ditong we worship idols, we worship images. Wala. Walang ganon, Mars, sabi ko nga. Walang ganon. No? Kaya, ang sabi ko nga, dapat ang pag-aaral natin, sana all. Bakit sana all? Sa Biblia po kasi, hindi tayo pwede na pipitas tayo sa isang talata, tapos lilipat tayo sa isang talata. Hindi po ganun yung pag-aaral nito. Ang pag-aaral po nito, itutuloy mo yung pagbasa up and down, tapos yung historical context. Oh. Ayun po ang ginawa ko na pag-aaral. Narinig mo ba ako, bro? Yes bro, narinig kita. So bro, bali ano yung magiging Okay. message mo sa mga Katoliko na medyo nagdududa, 'di ba? Ngayon, medyo nandun sila sa ganung stage. Siguro bali ito na yung last point natin. Oo, yun na nga. Oo. Oo. Sige. Ganito kasi mga kapatid, no? Brothers and sisters, no? Ako po kasi galing ako sa iba't ibang sekta ng Protestante. No? I studied their theology, I studied their philosophy, I studied their doctrines and how they live, no? Sa araw-araw. Nakakasama ko sila araw-araw at kabisadong-kabisado ko sila, no? Alam ko ang isasagot nila sa inyo, no? Kabisadong-kabisado ko. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, no? Halimbawa, kayo ay inimbitahan ng mga protestante at may mga tanong kayo at pagdududa sa doktrinang Katoliko, huwag po tayong magdadalawang isip na magtanong sa simbahan. Kasi po, no, kung may tanong kayo sa Biblia, huwag kay Soriano itatanong. Huwag kay Soriano magtatanong. Okay? Magtanong tayo sa mga pare, obispo, laiko, mga CFD. Marami pang iba. No? Kasi ang doktrina ng Catholic, tayo ang mag-i-interpret. Oh. Hindi yung mga Protestants. So bago tayo lumabas, please naman, at bago tayo bumati ko sa Catholic, salaminin niyo muna. Alam ko ba yung paliwanag ng Catholic dito? Halimbawa, INC. Sasabihin, sinasamba niyo yung mga rebulto. Tanong, totoo ba? Sinasamba ba namin yung mga rebulto? Oh, alamin mo ngayon yung paliwanag ng Katoliko. Huwag tayong one-sided mag-aral. No? At saka isa pa, huwag tayong makontento na Katoliko lang tayo. Huwag pong ganun. No?
mag-aral po tayo para tayo hindi madaya ng mga protestante. Hindi tayo madala doon sa kanilang ginagawa na propaganda na anti-Catholicism, anti-Pope, no? Napakabuti po ng Pope. Kahit nung bisita ng Pope dito sa Pilipinas noong 2015, ako po ay nasa Luneta. Nakipagsiksikan po ako doon at napakabait ng Pope. Kahit malayo sa akin yung Pope, kitang-kita ko siyang kumakaway. Sa akin, sapat na yun. Kasi na-appreciate niya lahat ng mga taong nandoon. No? At ramdam na ramdam mo talaga yung pagmamahal niya kasi lumalapit pa siya. No? So, ang gawin natin mga kapatid ay bago tayo maniwala sa iba, gaya ko umalis ako sa Katoliko nang walang masyadong alam, mag-aral tayo, magsuri tayo, no? At parang ano lang yan ah, parang pagbili ng gamit. Kung kayo ay sigurista sa pagbili ng gamit at ng gamot, dapat ganun din tayo sa ating kaluluwa. Magmalasakit tayo sa ating kaluluwa kasi once na pumunta tayo sa ibang church, hindi po kayo mabibless kasi puro paninira. At hindi po sila totoong church. Hindi po kami nagsabi nun, kundi mismo sila nagpapatunay nun. Bakit? Ang sabi ni Apostol Juan, doon sa kanya sulat, sila ay nagsilabas sa atin sapagkat tunay nga nahayag sila na hindi sa atin. Sa makatuwid sila ay mga antikristo. Bakit? Antikristo, isa lang ang tinatag ni Kristong iglesia, ang simbahang katolika. No, itinatag niya kay Apostol Pedro. At lahat ng nandoon ay may laking pagkasasardote. Kahit ang ating Panginoon sa Kristo ay pinakapunong saserdote sa lahi ni Melchizedek. Kaya bago tayo maniwala, magsuri tayo. No? Kaya nga may kanta alamin natin kung may right med ba nito. Di ba? Oh. Alamin mo kung may right med kasi mamaya wrong med pala ang mabili sa'yo. No? So, yun lang, no? God bless sa ating lahat, no? Maraming salamat, Brother Adrian, no? Sa pag-guest sa akin dito sa program mo, no? So, batiin ko muna yung ilang Salamat tao, din, bro. no, na, Sige, bro. na gusto magpabati. Lahat ng Take your admins time. diyan sa lahat ng admins diyan sa CF Defense, no? Sa pangunguna ni Brother Habsky Ray, no? Ni Brother Jisril, sino pa ba? Yung mga taga CFD Pampanga, no? Sina Brother Anthony at si Brother Brother Charlie, no? At dyan din sa CFD National, no? Kasama na dyan sina Father Abe, sina Father Darwin, no? At siguro din na natin maisa-isa kasi masyado marami. Pero yun, sa lahat ng ating babanggitin, ang lahat ng pasasalamat ay ibabalik natin lahat sa Panginoon, no? Maraming salamat sa Panginoon sapagkat binuksan niyo yung aking isip at puso para magpakumbaba at para ngayon ay hindi ko alam kung bakit ako. Kasi para akong si Moses Para akong si Apostol Pablo na dati manguusig ng church, ngayon ay tagapagtanggol na ng church, no? Hindi ko alam kung bakit ganun na parang meron akong mission dito na ibalik lahat ng Katoliko napalipat ko sa INC, sa SDA, no? Parang meron akong mission. And sabi ko nga, sinasabi ko parate, kung meron pagkakataon na bumawi ako sa church, sabi ko kahit tawagin pa ako ni Lord sa pagpapari, tutugon ako. Kasi gusto kong makabawi sa church. Ni Father Darwin. Gusto kong makatulong sa church sa loob ng 9 na taon na pagiging Protestant ko, no?
gusto kong makatulong sa church. Kasi ang ginawa ko, binakbakan ko yung church. Binakbakan ko yung church. Gusto kong makabawi sa church, sa ating Panginoon sa Kristo, kay Mama Mary, sa lahat ng mga santo at mga santa, maging sa mga kapatid natin, no? Kahit yung iba nagdududa, kasi actually after nung conversion story ko kay Father Abe, marami pa rin nagdududa. Kung nagdududa pa rin kayo, no? Ito po ay ako po ay with humbleness and genuinity, no? Ako po ay nagbabalik na sa Catholic Church. Kasi dito ko nalaman yung katotohanan. And kung yung tanong kung aalis pa ba ako dito, ay wala na pong rason para umalis dito. Wala na kasi pagka umalis po ako dito, para ko na rin nilagay ang sarili ko sa impyerno. No? Kaya yun lang yung aking message, Brother Adrian. Sana yung maikli nating pag-uusap ngayong hapon na ito, makapagpa-inspire sa marami, no? I'm Nating sure, mga bro. kababayan, mga Maraming, kapatid na marami. Katoliko, no? Oo. At lagi ko paalala, yung pagbabalik ko po ng Katoliko ay walang bayad, no? Ang hiningi ko lang sa mga tumulong sa akin sa Catholic ay bigyan ako ng ministry, no? Ano po 'yon, no? Tinulungan ako gusto ito nagte-training na po ako sa CFB, no? At at welcome naman kung may gustong tumulong, pero hindi po ako tumatanggap ng ng financial, no? Hanggang maaari hindi po ako tumatanggap. No? So, yun lang, no? Wala po ako hiningi na kapalit kasi ang aking pag-uwi sa Catholic ay talagang bunga ng aking pag-aaral. Tulak siya ng aking pag-ibig sa katotohanan na dito ko natagpuan. No? Kaya, Amen, bro. oh, ayun. So, Thank you, bro. maraming Thank you for salamat sa sharing with pag-iisip us mo sa akin dito. your conversion story. Oh, Maraming na-bless medyo ngayon magulo na lang 18 na yung tao na nanonood ngayon. wow, ang dami. Ang dami. Oo. Oh, i-upload Ang ko pa dami. to sa So, YouTube. medyo edit natin ng konti kasi yung mga intervals, no? Lalo na yung sa signal. Oo. Kasi So yun, bro. Kasi Thank you bro, so ang much. gagawin ko diyan, bro. Kasi bro, ang gagawin ko diyan, papasok ko yun sa mga kamag-anak ko papanood ko. Kasi surprise ko yun Oo. Kaya nga pinaghandaan ko ito kasi, bro. Yung mga magulang ko na surprise doon sa interview ko kay Father Abe. No? Tuwan-tuwa sila. No? Tuwan-tuwa sila, bro. Actually, kaya yun, yung pagmamahal ko sa aking mga magulang, nakadagdag sa akin yun ng reason kung bakit ako umuwi dito. Kasi kahit kailan di sila natinag, bro, sa kanilang pananampalataya, pagiging Katoliko. Hindi sila natinag. Doon ako nagtaka bakit sila hindi umaalis. Kahit ako, kahit hinikayat ko sila sa INC at SDA, hindi sila umalis. No? Saan daw makikita yung interview So, yun kay lang, Father bro. Abe? Oo, doon sa Splendor of the Church, no? Tsaka sa Know the Truth Facebook page, no? Yung interview ko kay Father Abe, no? 2 to 3 weeks ago yata. No? Baka one time pwede ko rin ma-invite si Father Abe dito. So, naikwento. Maganda rin share niya. Yes. Yes. So, actually, malambing at napakabait ni Father Abe, no? Napakahusay na speaker, no? Ako nga, bro, medyo
inuubo ko sa kahaba-haba ng pagsasalita ko kasi. Pero si Father Abe, kahit pagsalita yun ng 2 hours, dire-diretso, nakakahanga. Malambing pa yung boses, kaya parang maisip mo parang hindi marunong magalit si Father Abe, no? So, Yeah, looking Father Abe, forward. no? Magandang hapon po. Mm. Oo. So, So, yun na. yun. Any last closing or ano, may gusto ka pa sabihin, bro? Oo. So, yun, nabanggit mo pala, bro. Makalimutan ko. Nabanggit mo yung dahil kay Brother Melchor, no, na-mention niya ako sa'yo. So, pinapasalamatan ko si Brother Melchor, no? Brother Mel, pag nakita tayo, babawi ako sa'yo. Promise. Babawi ako sa'yo, no? So, sa lahat ng mga kaibigan at mga nakakilala sa akin, no? Let's stay cute, no? Pag sinabi kong cute, Catholic until the end, no? Let's stay Amen, Catholic amen. forever kasi ito yung totoo. No? So maraming salamat Brother Adrian, no? At sa iyong Thank you din, ministry, bro, God for this bless, no? opportunity. So, Mm. yes. Pagpa-pray kita palagi, bro, sa yung palagi, every single day. Kasi hindi rin biro yung mga binubunyag mo and, you know, a lot of persecution. Actually, nagkaroon pa ako ng death threat after kong umalis ng INC eh. Mabuti nga ngayon wala eh. Mabait naman yung mga SDA, no? Ayan, mabait naman sila. Yun nga lang mapagawa ng kwento, chismis. Death threat kasi yung sa INC pero wala na, no? So, ayun lang bro. God is Maraming always with you, salamat sa bro. prayers mo. I will Basta always alam, pray. pag nasa'yo ang katotohanan. Ito bro. Yes, bro. Oo. Ayun, I will always pray for you bro na ayun nga, lalo na lumalabas ka dito sa live, no? Tapos iba't ibang mga bigating tao gaya ni na Brother Wendell, no? Ni na Father Darwin, no? Mga tao nga, mga controversial dahil sa gagaling at pusay sa apologetics, no? Yes. Lalo na ako, bro, kilala ako sa forums. Kahit saan mo ako itanong, kilala ako. So, uh, papanalangin ko palagi, bro, yung health mo and your safety, no? Ayan lang, bro. Thank you, bro. Thank you so much for this opportunity. Oo. And, ayun, so, thank you for sharing your conversion story dahil sobra kaming maraming natutunan at I'm sure maraming naliwanagan din ng mga Catholic na about their faith. And ang ganda rin yung naging journey mo eh, di ba? Talagang pina-experience pa sa'yo ni Lord na lumabas ka para malaman mo talaga kung ano yung totoo. So with that, Yes. we are sobrang proud Catholic here. Nakaka-proud maging Catholic, no? Nakaka-proud. Yes, bro. Thank you for your time, bro. Thank you so much. God bless. Thank you so much, bro. No? God bless. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Yes.